A pleasant day, everyone. Today, we will be discussing about sexual self. Ang sexual self at gender ay dalawang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Ang sexual self ay may kaugnayan sa ating sexual na pagkakakilanlan. Ito ang paraan kung paano natin naiintindihan at ina-express ang ating sexualidad, kasama ng ating kagustuhan at pagnanasa. Mahalaga ito sa personal na pagunlad at pagtuklas ng sarili. Ang gender naman ay ang kategorya kung saan natin inuugma ang ating sarili sa mga tradisyonal na papel na itinakda ng lipunan para sa mga lalaki at babae. Subalit, mahalaga rin na malaman na ang gender ay hindi lamang limitado sa dalawang kategorya. Una, mayroon tayong cisgender. Ang mga ito ay tumutugma sa kanilang ipinanganak na kasarian. Halimbawa, ang isang cisgender ay isang babae at ito ay ipinanganak na babae. Pangalawa, mayroon ding transgender. Ang mga taong ito ay iba sa kanilang ipinanganak na kasarian. Isang halimbawa ay isang transgender na lalaki na ipinanganak na babae pero nag-identify na lalaki. Mayroon din tayong genderqueer. Ito ay ang mga taong hindi gaanong sumasang-ayon sa tradisyonal na konsepto ng lalaki o babae. Sila ay mayroong sariling paraan ng pag-identify at hindi nagpapadala sa konsepto ng gender binary. Sa kabilang dako, ang gender neutral ay tumutukoy sa mga taong hindi naniniwala sa or hindi pumapayag sa paghati ng lipunan sa lalaki at babae. Sila ay nagpapakita ng pagiging neutral o hindi bahagi ng tradisyonal ng gender roles. At ang androgynous ay ang pagkakaroon ng mga katangian ng parehong lalaki at babae, kung saan ang kanilang anyo o kilos ay hindi malinaw na magpapahiwatig ng tradisyonal na gender norms. Sa maikli nating pag-uusap na ito, nais sana nating maunawaan na ang sexual self at gender ay malalim na bahagi ng ating pagkakakilanlan. Mahalaga rin ang respeto sa bawat uri ng sexual self at gender. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento at karanasan sa pag-unawa at pagtanggap sa iba't ibang uri ng sexualidad at gender. Nagiging mas makatarungan at mas maunawaan natin ang isa't isa. Sa kabuuan, ang pag-unlad at pagtanggap sa ating sexual self at gender ay mahalaga para sa personal na kasiyahan at sa pagtaguyod ng isang lipunan na nagbibigay halaga sa lahat ng uri ng pagkakakilanlan. So, ang i-discuss ko nga pala is about sex. Good sex comes from understanding how your body works. Everyone likes different things when it comes to sex. So, don't worry about whether you're normal. O lahat ng mga tao, halos lahat ng mga tao dito sa mundo, gusto rin nila ng sex. Kailangan nila ng sex para sa kanila lang rin, para for the happiness and joy of their body and their lives. Yun. Merong 4 kinds of sex. Yun ay ang male, female, gender, ganun. Male, female, bisexual, lesbian, and gay. Yun yung mga limang gender of sex na meron tayo. Next, is sex good for you? Having a healthy sex life is good for you, both emotionally and physically. Sex can help you create a connection with another person, and sexual pleasure has lots of health benefits. Yung pag sex ka, maraming health benefits yun na it will help you on your life. Pangtanggal ng stress, para maging masaya, para maging healthy yung body. Yun yung pwedeng ng sex. Whether you're with a partner or not, when you have an orgasm, your body gives you a natural high. You release endorphins, which are hormones that block pain, make you feel good. So yun nga, ng sex, you release, kasi hindi lang hormones and endorphins yung na-release mo eh. Kundi parang kumbaga yung galit mo sa isang tao, yung naaalis mo if you're having sex.
There are lots of health benefits associated with sex pleasure. 1 is better general health, 2 better sleep, 3 better self-esteem, 4 better fitness, 5 less stress and tension, and the last one, a longer life. Yun yung mga benefits pag nakipag-sex ka. Yun, that's why yun ang tanong, is sex good for you? It helps you give good benefits, healthy life, and a good sleep. Yeah. So, yun nga, yun lang yung report ko about sex, gender, at kung good ba yung sex para sa'yo, at pangatlo, yung mga mga health benefits if you have sex. Thank you. Sexuality is the complex aspect of the human identity, encompassing one's sexual and romantic attractions. The 6 types of sexuality is the straight, heterosexual, gay, lesbian, bisexual, asexual, pansexual. The straight heterosexual is the being primarily attracted to people of the opposite sex or gender. It also describes individuals whose romantic and sexual attraction are romantically directed towards individual of the opposite gender. Next naman is gay. Gay is the topical reverse to individuals who are the primary attracted to the people of the same sex or gender. The next type is lesbian. Lesbian is the woman who is primarily attracted to the form romantic or sexual relationship with other women. Next, bisexual. Bisexual is individuals are attracted to both men and women. This means they can form romantic or sexual relationship with people of either gender. And the next type is asexual. Asexual individuals may not experience a significant interest in our desire or sexual activity. However, they can still form deep emotional connection and relationship with others. The last is pansexual. Pansexual involves romantic, emotional, and sexual attraction to people regardless for their gender or gender identity. Tuklasin natin ang human sexual response. Mahalaga na unawain natin ang mga yugto nito. Excitement, plateau, orgasm, at resolution. Sa yugto ng excitement, nagsisimula ang arousal kung saan nagiging mas aktibo ang dugo sa genital area at nagkakaroon ng iba't ibang sensasyon. Kasunod nito ay ang yugto ng plateau, kung saan nagtatagal ang mataas na arousal at nagiging handa ang katawan para sa susunod na yugto. Ang orgasm naman ay ang mataas na bahagi ng sexual response kung saan nararamdaman ang pagsabog ng pleasurable sensation. Pagkatapos nito, dumadaan tayo sa yugto ng resolution, kung saan bumabalik sa normal ang katawan at magiging mas relax. Ngayon, itanong naman natin, paano ba nauugma ang human sexual response sa human reproductive system? Ang reproductive system ay naglalaman ng mga organo tulad ng testes sa mga lalaki at ovaries naman sa mga babae. Ang mga ito ay may mahalagang papel sa proseso ng reproduksyon. Sa mga lalaki, ang testes ay nagpo-produce ng sperm cells na mahalaga sa pagsanib ng egg cell sa babae. Sa kabilang banda, ang ovaries naman sa mga babae ay naglalabas ng mga egg cell at nagpo-produce ng hormones na mahalaga sa buong reproductive cycle. Ang pagsanib ng sperm at egg cell ay maaaring magresulta sa pagbubuo ng zygote na magiging embryo at ito ang magiging simula ng proseso ng pagbubuntis. Sa kabuuan, ang human sexual response at reproductive system ay magkakaugnay sa pagpalalaganap ng buhay at pagsanib ng dalawang biological sexes. Erogenous zone
Ito yung part na kalaliman na nahahawakan sa atin na tayo ay nakakaramdam ng pressure. Meron tayong tinatawag na primary and secondary erogenous zone. So, ano nga ba yung example ng primary erogenous zone? Ito yung mga genitals natin, kuwari, puwet, nipple, lips, neck natin, tapos yung ears, tapos madami pang iba. Yan yung primary erogenous zone. Ibig sabihin, ayan yung mga nahahawakan sa atin or nararamdaman natin. Pag hawakan lang yan, ay makakaramdam na tayo ng pressure. Secondary erogenous zone. Ito yung mga hindi nabanggit sa ating part ng katawan. Mga ng support, example, yung lips. First erogenous zone mo, tapos yung likod yung hinawakan sa'yo habang nagro-romance kayo. Doon na papasok yung secondary erogenous zone. Sexual desire. Ito yung pagkakaroon ng interes sa pakikipagtalik sa isang mataas na antas or pagnanais, ganun. Nangangahulugan lamang ito na gusto mo ng maraming sex. Ang sexual na interes ay karaniwang nagpapakita ng pagkakaroon ng sexual na kaisipan, damdamin o pantasya. Ito ay pagkakaroon ng gana makipagtalik tulad ng masahe na kukuha natin mula sa ating katawan na nagpapahiwatig na nais natin ng pagkain. Ganon. Tapos yung mababang pagnanais ng sexual na karaniwang nagpapakita bilang isang pare-parehong kawalan. Karaniwang nagpapakita bilang isang kawalang interes sa makipagtalik. Ganon. Let's discuss the different types of gender. First is cisgender. Ito yung mga taong kung ano yung sex nila nung pinanganak sila is ganun pa rin, pati yung gender nila. For example, male to female, female to male, ganun lang. Sa opposite gender lang sila na-attract. Then, genderqueer, ito naman yung mga tao, hindi nila ina-identify yung selves nila as belong sa binary gender, which are the male and female. Ito yung mga ina-identify nila, yung selves nila na part ng LGBTQ plus QIA, like that. Next one is transgender. Ito naman yung umbrella term for the people na yung gender identity and expression nila is differ kung ano yung sex nila nung pinanganak sila. Usually sila yung mga nagta-transition na kunyari, for example, is lalaki, tapos nagdadamit na sila pambabae, tapos yung characteristic and qualities nila is femininity na rin. More on feminine side na rin sila. Gender neutral naman is yung mga tao na yung qualities and characteristics ay salungat sa kung ano yung nararapat na pinapakita nila batay sa sex nila nung pinanganak sila. Kunyari, yung mga babae sila nung pinanganak sila, pero yung characteristic and qualities nila is pang-boy yung pinapakita nila. And the last one is androgynous. Ito naman yung mga tao na yung qualities and characteristic, combination ng femininity and masculinity. For example, yung girl is boyish manumit, like that. Pero, nag-wear pa rin siya ng makeup. So, makikita niyo doon yung parehas qualities ng feminine and masculine side. So, let's discuss the different types of sexuality. Straight o heterosexual. Ito yung mga taong attracted lang sila sa opposite gender nila, like male to female, female to male. Gay o homosexual. Ito naman yung mga taong na-attract sila sa same sex or gender. For example, boy to boy, girl to girl. Lesbian, ito naman yung mga babaeng na-attract lamang sa kapwa babae. So, basically, hindi na sila nagkakagusto sa mga lalaki. Pag lesbian sila. Bisexual naman, ito naman yung attracted sa both gender. Nagkakagusto sila sa babae at pwede rin sila sa lalaki. Pansexual naman, ito naman yung mga taong kumbaga, sila yung mga taong gender blind na wala silang pinipiling gender kung kanino sila pwedeng ma-attract. Lesbian, gay, straight,
bisexual, kahit kanino. Asexual, ito naman yung mga taong nakaka-feel pa rin naman sila ng emotionally close to other people, pero hindi sila interested sa any sexual interaction.